Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito nga pala tayo ngayon sa ginawa kong mga succulents arrangement. So naglagay nga pala ako ngayon ng UV cut dito kasi kaninang umaga nag-check ako sa kanila at ayun, napansin ko na dumadami yung mga na sunburn sa dahon. So, napilitan akong maglagay ng UV cut. So, ang plano ko sana ngayong taon ay hindi ko muna sila lagyan ng UV cut katulad last year. Pero yung mga succulents ko kasi dito ay halos mga bagong lupa at mga bagong succulents. Yung last year kasi ay yung mga medyo matagal na sila. So, sanay na sila ma-direct sunlight. Pero ito kasi parang pa sila, medyo bago-bago pa kaya maraming mga na-damage na dito, na mga succulents. At hindi lang masyadong halata kapag hindi mo siya lapitan. Kapag tingnan mo lang sila sa malayuan, ayun, hindi masyadong halata. Pero kapag nilapitan mo katulad nito, ayan, nakikita talaga na may mga sunburn yung dahon. Katulad nito, ayan, oh. Ayan. Na siya. Nag-brown na yung kulay ng dahon. Ito rin, ayan. So, last week lang ay napakaganda ng dahon nito. Napaka-shiny. Ngayon, ayan, na sunburn siya, sayang. At ito rin, yung nilagay kong mga sedum, na sunburn din siya. Dito rin banda. Ayan. Tapos ito, ayan, nakalbo na siya. Tapos yung ko dito, peach boy ko dito, ayan, natabingi na siya, guys. Tapos yung tipi ko rin, may sunburn din siya, malapit sa stem. So, ayan yung ginawa kong sedum arrangement. May mga damage talaga sila. At ito rin, si Nixana. Mayroong itim sa dulo ng dahon. Ayan. Nangitim yung dulo ng dahon niya. Tapos, ito namang sedum dito, ayan. Medyo nakalbo na sa ilalim. Pero ito siya ay, madali lang naman itong makarecover yung mga sedum variety. Madali lang silang makarecover. At ito namang tomb-tomb na krasula. Nilagay ko dito sa arrangement. Ayan, nag-dry na siya. Naluto na siya sa sobrang init. Dito rin mayroon ding sunburn. Ayan. Tapos itong variegated ko na parang jade plant. Ayan, mayroon ding mga sunburn sa dahon. Tapos ito, last week ay may konti pa lang yung sunburn niya. Ngayon, ayan, dumadami na. Dito rin, ayan, mayroon ding sunburn, konti. Tapos dito rin, mayroon din, ayan, kung nakita ninyo yung mga dulo ng dahon nila, nasunog. Tapos etong burros tail natin, medyo mayroon siyang konting sunburn. Ayan. Hindi lang masyadong halata kapag hindi mo siya nilapitan. Ayan, hindi mo talaga mapansin yung na damage na succulents. Ayan, yung Olivia ko. Tapos ito parang okay lang, pero yung ayan, nag-brown na yung sedum. Tapos ito kaninang umaga, tinanggal ko muna siya. Tapos ngayon ko lang siya binalik dito. Diniligan ko muna kasi napansin ko na may dito na sedum. Ayan, oh. Nag-dry na siya. Nag-dry na siya tingnan, pero kapag hinawakan mo, lang siya guys, malambot. Pero ang kulay niya is brown na. Ayun. So, ibig sabihin lang ay talagang sobrang init dito. So, ang nga pala dito kapag summer na, mag-start ng 6:30 ng umaga, mainit na dito. Naka-full sun na sila mula ng 6:30 ng umaga. Tapos, hanggang alas 12 ng tanghali, mainit dito. So, kapag yung sikat ng araw nasa ibabaw na, ay medyo nasa na sila, nasa shaded na sila kasi nga nasa gilid sila ng bahay. Tapos, ito namang si red velvet. Ayan, kung nakita ninyo, parang kumulay yung dahon. May sunburn din. Ayan, at dito naman banda, mayroon ditong nagka-stem rot. Tapos tinanggal ko na at eto na lang siya ang naiwan, si Elegance. Napakanipis na ng dahon. Ayan. Medyo na sunburn din siya sa sobrang nipis ng dahon niya. Tapos dito sa ibabaw, ayan, si Peach Boy. Mayroon din siyang sunburn. Yan, medyo marami-rami yung mga na-damage kapag lapitan mo sila ng
Talagang tiningnan mo sila isa-isa. May mga damage talaga sa dahon. Ito, oh. Yan. Tapos dito banda ay yung iba okay naman. Tapos dito sa ibabaw, ayan, medyo nagmashi na yung ano natin, si blue jelly beans, ayan. So kahit hindi mo sila diligan, nagmamashi yung dahon dahil nga sa sobrang init, yung lugar nila napakainit. Ayun, nagmamashi yung dahon. Ayan, meron din siyang sunburn. So, yung iba ay okay pa rin. Ayan, may konti lang mga na-damage na dahon. Tapos, etong ginawa kong malaking succulents arrangement sa malaking pot ay meron ding na ano dito. Ito, si Frulific kaya to siya. Yung saradong-sarado yung dahon. Ayan, lumiit siya ng lumiit. At napaka-soft ng mga dahon nila. Ayan, yung sedum ko. At ayan, yung hitsura nila, napaka-green. Dito banda may na-sunburn dito sa ilalim. Ayan, oh. Ayan, may na-sunburn din. So, green na green sila ngayon. Dahil nga mainit na yung panahon natin. At ano na rin, yung bago yung lupa nila. So, medyo healthy pa yung lupa nila. Pero pagdating ng autumn, ayan, magbabago na naman yung hitsura nila. So, magdidilig na pala ako ngayon dahil medyo matagal ko na silang hindi nadiligan. At yung ano, tubig sa naipon sa loob ng hose, ayan, pinapalabas ko muna kasi medyo mainit. Saka ko na sila diligan. At ayan, ito siya ay okay naman. Wala namang na-damage dito. So, napaka-dry lang talaga ng lupa niya at napaka-soft ng dahon. So, halos sila malambot yung dahon. So, nakaka-receive naman sila dito ng ulan kapag malakas yung ulan pero hindi talaga as in basang-basa. Yung ano lang, ambon-ambon lang. So, hindi sila na-full water dito sa ulan. Kaya ngayon, i-full water ko sila kasi medyo matagal ko na rin silang hindi diniligan. So, kapag hindi mo rin diniligan yung inyong succulents, lalo na kapag tutok na tutok sa araw, katulad dito sa mga succulents arrangement ko, ay umaga pa lang hanggang tanghali, medyo ano sila sa sikat ng araw, lalo na pagdating ng 10 o'clock, napakainit na, masakit na sa balat yung sikat ng araw dito, kaya nagkakasunburn sila. So, kailangan din natin silang diligan. So, kapag mayroon silang UV cut at medyo mahangin yung area, medyo mababa yung risk na magka-sunburn sila. Tumitiklop lang sila, bumibilog lang sila. Pero yung sunburn is medyo maiwasan natin kasi mayroon nga siyang UV cut. Tapos medyo mahangin yung area, ayun. Pero dito kasi sa ano ko, nilagyan ko ng mga succulents arrangement ko, ay ano talaga dito guys, walang kahangin-hangin. So talagang nature base lang yung ano natin, pag-alaga natin ng succulents. Kung ano yung meron, yun na yun, ayun. So kaya naisipan kong lagyan na lang sila ng UV cut kasi minsan hindi ako makapagdilig. Lalo na kapag meron kang ginagawa, ayun. So, yun din ang maganda sa mag-alaga ng succulents. Kasi kapag busy ka at wala kang time na magdilig, ayun, kahit hindi mo sila diligan ng 1 linggo, 2 linggo, okay lang sila. Basta nasa shaded area lang sila. Kaya, ayun, naisipan kong lagyan na lang sila ng shaded area para kapag hindi ko sila madiligan ay medyo mababa yung ano nila, risk na magka-sunburn sila ulit. Ayun. So, ayan guys, yung ano natin dito, mga succulents natin, sa wakas ay na-refresh na sila ulit. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano yung improvement nila dito pagkatapos ko silang diligan at i-update ko ulit kayo. Kasi ngayon, yung mga dahon nila ay lahat sila talaga guys, napakalambot ng dahon. Pwede mong tupiin yung dahon nila sa sobrang lambot. Ayan. So bukas, ang temperature namin ay nasa
30 degrees lang ang pinakamataas at yung pinakababa ay nasa 24 degrees. So magandang timing din na magdilig sa kanila at medyo makulimlim din bukas, kaya naisipan kong diligan na lang talaga sila at i-full water para naman maano sila, ma-refresh yung ano nila, lupa nila at medyo bumaba yung sobrang init. Ayan, so tapos na tayong magdilig at ayan. So, ganyan na yung hitsura nila dito. Medyo, ano na sa pakiramdam, medyo malamig na sa pakiramdam, malamig na sa mata kasi nabasa na sila. Ayan. Tapos, yung ano ko rin, diniligan ko rin itong si Ghost Plant. Yan. So, ito nga pala siya ay rain or shine nga pala siya dahil nga sa sobrang tagal na rin ng lupa niya, hindi na siya masyadong, ano ba yun, yung nagkikip ng moist, mas mabilis na siyang matuyo kasi nga sa sobrang tagal ng lupa at medyo matigas na. So, ayan, diniligan ko rin. At yung mga babies niya, ayan, medyo malaki na. Yan, malaki na yung babies niya. So, ayan na yung hitsura niya ngayon. Tapos, ito nga pala yung Pretty in Pink ko na nung medyo malamig yung panahon ay maganda yung dahon niya para siyang nag-variegate. So, ayan, bumabalik na siya sa dati. Yung hitsura ng dahon niya, ayan. At lumalaki rin yung dahon niya ngayon. Kasi naglagay ako dito nung mga bandang May yata. Nilagyan ko siya ng fertilizer. Ayan, binudburan ko siya ng fertilizer. So, ganyan na yung hitsura niya. At yung ko rin, Purple Delight ko rin. Yan, medyo may sunburn din siya sa dahon. Nakita ninyo yung mga itim-itim. Ayan, mga sunburn yan guys. Kasi rin siya, tutok na tutok rin siya sa araw dito banda. Ayan. Pero kapag tag-ulan or sunod-sunod yung ulan, ayun, sinisilong ko sila sa gilid ng bahay. Ayoko silang paulanan kasi manlagas yung dahon nila. So, yun lang guys yung latest update natin for today's video. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!